Magandang gabi pong muli mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Magandang gabi po sa inyong lahat at kumusta po kayo? Gusto ko pong pag-usapan natin yung isang issue na pinagtatakhan ng marami, including me. Ito po yung tungkol sa kay VP Sara at yung kanyang pananahimik patungkol sa harassment na ginagawa ng China sa ating bansa. Nagtataka po ang ilan, even me, na kung bakit wala man lang siyang pronouncement. Sabi po ng isang supporter niya, rabid supporter, hindi daw kasi si Sara epal. Hindi daw kagaya ni dating, ikinumpara pa niya kay dating VP Leni. Yun daw kasi si VP Leni, sausaw ng sausaw sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat sinasawsawan. Ngayon, ang sabi po nitong supporter na ito, kaya daw po hindi kumikibo si VP Sara tungkol dyan sa pang-aapi ng China sa atin ay dahil hindi daw po ito concern ni Sara Duterte. What? Bakit mo nasabi na hindi concern ng Vice President? Kung gaano ka-concern ang President, the Vice President should also be in the same page. Kasi vice nga siya eh. Pangalawa, at siya ang successor. So, paano po ninyo nasabi na hindi ito concern ni VP Sara? Kung yung mga senador nga may concern. Kung kami nga, na mga ordinaryong mamamayan, may concern. Yung VP pa kaya? Mga kababayan, agree ba kayo doon? Hindi daw basta sumasawsaw sa hindi niya teritoryo. Ang teritoryo daw ni VP Sara ay yung DepEd, Department of Education. DepEd lang? VP siya, di ba? Kung si Pangulong Marcos, Presidente, and at the same time, DA Secretary. Si VP Sara naman, Vice President, and at the same time, DepEd Secretary. Paano naman maging walang concern si Sara? Kaya daw hindi nakikisawsaw, baka daw kasi magkamali pa nang sasabihin, mailalagay pa daw sa hindi magandang sitwasyon si Pangulo. Bakit naman magkakamali nang sasabihin kung parehas kayo ng takbo ng kaisipan ni Pangulong Marcos? At dapat po ganun. President and Vice President dapat magkasundo. Iisa ng prinsipyo, iisa ng kaisipan. Hindi kagaya nung nakaraang administrasyon na talagang magkakontra talaga yung president at saka yung vice niya. Tsaka excuse me, anong hindi kumikibo? Hindi lang daw kumikibo dahil nga ayaw magkamali. Ayaw magkamali ng salita at saka hindi nga daw teritoryo ni Sara yung tungkol dyan sa panghaharas. Mayroon daw mga ahensya na dapat yun ang mangialam dyan. Totoo naman po yun. Diba? Anong mga ahensya? Department of National Defense? Department of Foreign Affairs? Pero, paano maging walang concern yung Vice President? Hindi naman hinihingi sa Vice President na gumawa ng desisyon or
makisawsaw. Ang gusto lang namin marinig kung ano man lang ang masasabi. Kung yung mga senador nga, yung mga vloggers nga, nagpapahayag ng kani-kanilang mga saloobin. Yun pa kayang pangalawa sa pinaka-top position. Kung talagang walang pakialam, kung hindi nakikisawsaw sa hindi niya teritoryo, sa teritoryo ng Pangulo, bakit yung Afghan refugees nagbanta-banta pa yung tatay mo? Nangialam ka, di ba? Anong hindi nakikisawsaw? Yung tungkol sa EDCA, hindi ka ba nagpalabas ng statement? Yung tungkol sa away ninyo actually hindi naman away hindi naman nakipag-away si Martin Romualdez Yung pagtira mo kay House Speaker Martin Romualdez, di ba ang tabil mo nun? Nagsasalita ka ng kung ano-ano na naging chip ka tuloy? Dahil nag-asal bata ka nun? Na akala mo hindi magiging Pangulo. Pangalawang Pangulo na. Kung ano nga pinagdadadaldal mo nun Ang tagal na wala. Kahit sa mga speeches mo sa mga public speaking mo Tinitira mo pa rin si Romualdez. Hindi mo pa at talagang brinodcast mo pa na hindi mo kayang banggitin yung middle name. Come on. Ang sabihin mo, may alam ka tungkol dyan sa dealings ng tatay mo with China. I will not believe na ikaw ay pro-China din. Dahil grupo ka ng kasama ka sa Duterte camp. The fact na best friend mo si Gloria Arroyo na isang BFF din ng China, na siyang pinakikinggan mo, sinusunod mo, mentor mo, imposible namang hindi ka rin pro-China. Kaya hindi ka makapagbigay ng statement kasi masasaktan mo yung feelings ni China. Di ba ganun yun? Kaya pwede ba? Kaya wala kaming naririnig sa'yo. Mas seryoso po ito. Itong harassment ng China sa Pilipinas, mas seryoso po ito kaysa doon sa issue ng Afghan refugees. Na ngayon nga hindi na napag-uusapan. Ewan ko ano na nangyari doon. 'Di ba? At ayon pa rin dito sa avid supporter niya ito ng mga Duterte. Kaya daw hindi nakikisawsaw si BP Sara dito sa gulo ng China at dyan sa West Philippine Sea ay dahil very busy daw. Busy daw sa trabaho sa DepEd. Gumagawa daw ng curriculum. Hello. Pumirma lang naman siya Hindi naman siya ang gumawa ng curriculum. Inamin niya po, wala siyang alam. Hindi siya nakijoin. Nag-approve lang siya. Kasi, hindi naman daw siya taga-education. Yung education field of education. Kaya wala siyang alam tungkol sa paggawa ng curriculum. Hindi naman daw niya ni-review. Kasi hindi niya daw alam kung ano yun. Inamin niya in public, nag-stammer pa nga siya So ano sinasabi mong busy? Busy siguro sa paggawa ng mga satellite offices ng OVP.
Office of the Vice President na binubuksan kung saan saang areas ng Pilipinas. Politicking, kumbaga. Kasi anong ibig sabihin ng gagawa ng maraming OVPs sa buong kapuluan? Ngayon lang po tayo nakarinig ng isang Vice President na gumawa niyan. Sa mga past administrations, iisa lang ang opisina ng Vice President. So, napakaraming opisina sa buong kapuluan, opisina ng Vice President, mayroon pa sa Manila. Tapos yung trabaho pa sa DepEd. Bah, how strong naman. Para sa ano kaya yung mga satellite offices? Siguro para sa double function. Yung overlapping function. Pina-function yata niyan yung trabaho ng DSWD. Panibago na namang overlapping functions ng mga ahensya. Trabaho na ng DSWD. Tapos ganun pa rin. DSWD din. Walang originality. Ganyan din yung gawa ni VP Leni noon eh. Ang dami-daming pwedeng gawing proyekto eh. Puro pamimigay lang, puro pagsubo lang ng pagkain sa mga gutom. Bakit yun lang ba ang kailangan ng mga tao? Ang dami-dami po nating mga opisyal ng gobyerno na ang alam lang ay mag-spoon-fed ng mahihirap. Well, don't get me wrong, I am not anti-poor. Pwede naman, okay naman po na tulungan yung mahihirap. Pero kung lahat na lang, mga politiko, ginagawa na ng DSWD, pati mga private sector, mga foundations, ginagawa yan eh. Inaalagaan lang yung mga mahihirap. Wala man lang akong narinig na dumalaw man lang doon sa mga kinaroroonan ng mga nakadestino ng mga military. Halimbawa din sa sa Ayungin Shoal. Wala man lang sa inyo na sumama doon tingnan kung ano ang estado, kung ano ang living conditions ng mga sundalo doon. Mga sundalo na nakadestino kung saan-saang lupalop ng bansa. Nadalaw nyo man lang ba? Nasilip man lang ba kung ano talaga ang totoong sitwasyon nila, ng mga buhay nila? Siguro po sa kung sino dapat ang bigyan natin ng pag-aalaga, yun yung mga nagtatrabaho para sa gobyerno, para sa bayan. May mga pakinabang. Mayroon tayong pakinabang. Hindi ko naman sinabing huwag niyong tulungan ng mahihirap ha. Pero kung diyan lang lagi nakatuon, bakit? Mahihirap lang ba ang bumoboto? Ay mga sundalo bumoboto din yan. May mga pamilya din yan na bumoboto. Nasusuya na kasi ako sa mga ganyang Kung sino dapat ang sektor na dapat inaalagaan, parang napapabayaan eh. Kung sino yung mga wala namang naiaambag na kahit yung unang alagang-alaga. Dito lang sa amin nitong pagputok ng Bulkang Mayon. Very unfair. Kahit na yung hindi naman dapat tatanggap ng ang daming pinamigay na pera dito eh.
mayroong talagang mahihirap na dapat sana nakatanggap din. Pero, may mga may kaya na tumanggap. Yun po ang ibig ko sabihin. Yung pag-i-implement po ng mga bagay-bagay, hindi po maganda yung sa implementation po nagkakatalo. May mga mayayaman na nakakatanggap, pero may mga mas nangangailangan na walang ni singkong duling na natanggap. Hindi masamang tumulong sa mahirap, pero siguraduhin ninyo na ang tinutulungan nyo ay talagang mahirap. Yung karapat-dapat, hindi yung ang alam ay magsabong, magtong-its, yung mga tamad. That's not helping. Kung sino pa yung, ang ibig ko pong sabihin kasi, sana naman, kung hindi man pantay-pantay na pagtingin, meron dapat mas nakakaangat. Para po kasi sa akin, mas dapat nating alagaan yung mga tao na ang mga trabaho ay buwis-buhay. Nagtatanggol sa bansa natin, nagbabantay ng teritoryo natin. Hindi yung mga nandiyan lang. Ang iba dyan tambay, may adik pa, may lasenggo, may sugarol, subungero. Oh, tama bang pagtulong yon? Ako po kasi sobrang naaawa dyan sa mga sundalo eh. Malayo na sila sa pamilya nila kapag sila ay nakadestino. Tapos, ewan ko kung anong klaseng pagkain ang pinapadala doon. Ewan ko lang. Just my imagination. Kasi nga walang refrigerator doon sa BRP Sierra Madre, di ba? So paano magpapadala doon ng mga sariwang pagkain? Maaring puro dilata lang yun at Nissin's ramen. Maaari. Sana naman ay hindi. Kasi kung wala ni kuryente wala, paano magkaroon ng refrigerator? Mapag-iista ka ng mga sariwang karne at isda. Well, nangingisda man siguro sila doon. Pero yung mga pagkain kailangang yung mga nabubulok, wala ngang kuryente. Anong klaseng buhay yun? Kahit na nagbabantay ng may trabaho sila, hindi naman siguro laging nakadilat ang mata nila sa paligid. Nagpapahinga rin ang mga yon. Nagpapalitan yon, hindi naman yung 24 hours ay nakadilat ang mata. Siguro kailangan din naman nila doon ng masasagap na balita, TV, gadgets, communication. Napalayo na naman yung kwento ko. Nag-umpisa tayo kay BP Sara, no? Sana po yung mga magigiting nating mga opisyal ng gobyerno ay dapat alamin po natin kung sino dapat mahalin at alagaan. Diba? Yung mga sundalo na diyang tatapang, oh, handa silang mamatay para sa bayan. Ito mga dugyot na ewan. Ako kasi alam ko dahil nakikita ko, kaya may karapatan ako magsalita, nakikita ko po yung mga pinagbibigyan ng ayuda. Pakimonitor lang po mga ahensya ng gobyerno. Baka nagsasayang lang kayo ng tulong, pera.
Maraming salamat po muli sa panunood. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pasensya na po sa aking rantings. Paki-subscribe na lang po, like and share. At see you in my next vlog. Maraming salamat po.